Hi, ako nga pala si Maki. And may i-demonstrate ako sa inyong bagong feature ngayon na na-discover ko sa iPad Watch. Come here. So, ito yung iPhone 4 ko. Newly acquired lang yun. At ito yung iPad first gen ko. So you can see, iPhone 4, iPad Watch. Ngayon, itong iPhone 4 ko, as we know, ang bagong features ng iPhone 4, of course, it can still make and receive calls. Tapos meron din siyang, of course, SMS capabilities. At saka ang bagong feature ng iPhone 4, syempre yung FaceTime. Okay? FaceTime, pag pumili ka ng isang number, ito, meron siyang FaceTime. Ayan. Okay, FaceTime. Hindi ko na-demonstrate yung sa inyo, dahil malamang malami na kayo nakita niya. Ngayon, ang pinagkaiba lang ng iPhone, tsaka ng iPad, first gen, syempre yung iPad, as we all know, hindi siya pwedeng makamake tsaka makareceive ng calls, at saka hindi rin siya pwedeng makatanggap ng SMS, at saka hindi rin siya pwedeng makapag-FaceTime. So you can see, etong iPad na to, first gen to, 32 gig, tapos 3G Wi-Fi capabilities. In other words, yung iPad na to, meron siyang SIM card. Pero, hindi siya po pwedeng, supposed to be, hindi po pwedeng makamake or receive calls. Pero may na-discover kaming bagong app nung jailbreak namin itong iPad na po pwede na siyang makamake tsaka makareceive ng calls tsaka po pwede na rin siyang makatanggap ng SMS. So, hindi kayo naniniwala, malamang. Kasi, madami rin hindi naniniwala. That's why I'm making this video. See, come here. So you can see, ang pagkakaiba lang ng iPad ko, it has all the apps, may grouping capabilities. Pero, ang pagkakaiba, meron ng phone app na usually wala sa iPad. Okay? Baka iniisip nyo, iPhone to. O, ito yung side by side. Ito yung iPhone ko. Ayun yung iPad. So, definitely iPad to. Subukan ngayon nating tumawag gamit tong iPad na to. Okay? Tawagan natin yung iPhone. Okay. Okay? Malinaw yan, ha? iPhone to iPad. Yung iPad, tumatawag dito sa iPhone. Sorry, backend, sorry. Okay? So, okay, malinaw na yon. Ngayon, malinaw na nakakatawag tong iPad na to. Tignan ngayon natin kung matatawagan din siya. Okay? iPad, tawagan ngayon natin. iPad, tinatawagan ng iPhone. Tignan natin kung magre-ring. Okay. Yung iPhone ngayon, nakakatawag sa iPad. So, tignan natin. Sagutin natin. Hello? 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 Okay. Malinaw. Nakakatawag yung iPhone sa iPad and vice versa. Okay? Okay. Ang great pa nito, hindi lang natatapos sa pag-make and receive calls yung iPad. Nakakatanggap na rin siya ng SMS. Ayan. Okay? Okay. Yan, may mga messages. Magsasend ngayon tayo ng message dito from the iPhone to the iPad. Send natin ay test. See? Test yan, ha? Send na natin ngayon. Okay? Successfully sent. Tingnan nga natin makaka-receive do iPad. Okay. Ayan, tumulog na siya. At ayun, nakita nyo diyan, test. Natanggap niya yung message. In other words, nakakatanggap talaga siya ng message. Ngayon, eto pa, ang talagang nakakamangha. Alam natin, tong iPad first gen, wala siyang camera. Front-facing, tsaka back-facing. Kasi yun yung feature ng bagong iPad 2. Pero, susubukan ngayon natin mag-FaceTime from this iPhone 4 to this iPad first gen. Try natin yan. Okay. FaceTime. Kita natin. Yung camera. Okay. Ayan. Hawak sa akin. Answer natin. Connecting. At tingnan natin kung makikita nyo ako. Okay. Makikita nyo ako. In other words, full screen makikita nyo ako FaceTime. Okay? So ngayon, na-discover ko to nung jailbreak ko tong iPad. End na natin. Nung jailbreak ko tong iPad, na-discover ko na pwede palang magawa to.
Ngayon, alam kong madami sa inyong interesado. Kung interesado kayong malagay ito sa inyong iPad na first gen, i-message nyo lang ako dito sa YouTube channel at kontakin nyo ako at baka matulungan ko kayo kung paano malagay ito sa iPad nyo. Aasahan ko yung mga messages nyo. At stay tuned pa sa ibang mga updates in the near future. I'll see you soon. Bye-bye.